Meron daw na bubuo na 3-team trade itong Magnolia Hotshots, Blackwater Bossing at itong Titan Ultra. Base dito sa mga usap-usapan na lumalabas ngayon sa social media, baka daw makuha itong Magnolia Hotshots, itong si Kate Flores. Samantala naman, itong Titan Ultra makakuha yung serbisyo nitong si Christian David. At itong Blackwater Bossing, ayon doon sa mga reports, makukuha nila si Russell Escoto. So, para maliwanag, si Kate Flores dito sa Magnolia, ito naman si Christian David para dito sa Titan Ultra at si Russell Escoto para sa Blackwater. Parang ito raw yung nagiging usapan na tignan natin kung ito'y matutuloy. Dahil sa tingin ko, itong Magnolia mukhang desidido na makuha ang serbisyo ni Flores. Lalo na alam nila na maraming teams ang interesado dito. Maski na yung kanilang sister squad na Ginebra at San Miguel. Kaya naman kung ang magiging labas nito, itong si Escoto ay pagpapalit nila para kay Flores. At malaking upgrade yan para dito sa Magnolia. Dahil itong alam natin, Russell Escoto, medyo injury prone na yan. At itong si Flores, mas more of an inside player. Si Escoto kasi, kahit 6'6 yan, ang laro niya na sa perimeter. Pero hindi na kinakailangan ng Magnolia yung laro ni Escoto dahil nandiyan na si Yukin Andrada. Kaya nga ito si Kate Flores, yan ang mas nababagay dito. Magnolia, kaya sa tingin ko, yan talaga yung kukunin ngayon ditong si Coach L.A. Tenorio. Kapag natuloy itong trade na to, sa tingin ko, ang panalo dito, syempre Magnolia, meron silang Kate Flores at hindi naman natin matatawaran yung galing din ni Christian David para sa Titan Ultra. Pero itong si Christian David, sa tingin ko, kung makuha yan ng Titan Ultra, hindi rin yan magtatagal dyan at baka malipat din eventually sa San Miguel or dito sa Barangay Ginebra. Kaya interesting days ahead sa Magnolia. Napag-uusapan yung mga interesting, mukhang ito raw Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay posible nakausapin ng TNT Tropang 5G dahil interesado raw itong ROS dito kay Henry Galinato. Si Henry Galinato, ang ganda na pinakita dito sa finals kontra SMB kahit natalo sila. At yan ang dahilan kung ba't ang daming mga teams ngayon nag-inquire sa kanyang serbisyo kung available. Kung ito namang si TNT, titignan daw muna nila kung papayag itong ROS. Pag nakuha ng Rain or Shine itong si Henry Galinato, magkakaroon sila ng isa pang tunay na sentro na masasabi natin na po pwede na magbigay ng mas malakas at mas matinding at sabihin nating laban para dito sa kanilang kakailanganin dito sa Commissioner's Cup. Kaya nga itong si Galinato talaga sa tingin ko, yan ang po pwede dito sa Rain or Shine. Lalo na at alam natin na meron silang mga pangangailangan ngayon dito sa power forward at sa center slot. Kaya nga sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit itong si Coach Yeng Giao gusto siyang makuha. At wala naman tayong nakikita problema dito. Lalo na kung ang ipapalit itong si Coach Yeng Giao ay itong si Sean Ildefonso o kaya naman ay itong si Anton Asistio. Yan yung mga players naman na gustong makuha ni Coach Jot Reyes mula sa ROS. Kaya nga itong ganitong klaseng palitan ng tao, sa tingin ko pwedeng-pwede yan para dito kay Coach Yeng Giao at kay Coach Jot Reyes. At kapag natuloy ang trade na yan, wala tayong masasabi kung hindi swerte itong si Coach Yeng Giao dahil nakita na natin yung potential nito si Galinato dito sa line-up ng Rain or Shine at sa TNT. Kung sakasakali na ito'y malipat dito sa Rain or Shine, lalong ang ganda ng ilalaro niyan. Dahil syempre si Coach Yeng Giao, alam naman natin, magaling yan sa paghasa ng talent ng mga big man. Katulad ng ginawa niya kay Belga, Kinyahan, kay Jewel Ponferrada at sa iba pa. Kaya lalong gagaling itong si Henry Galinato kapag ito'y nakuha at nailagay dito sa koponan ni Coach Yeng Giao sa Elasto Painters.